guys, another cash loan app na naman ang ating sisilipin for today. Ito ay walang iba kundi si Pita Cash Loan App. Marami akong nakita sa review na sabi nila okay naman daw itong si Pita Cash Loan. Matatanggap daw ninyo ng buo yung niloan ninyo na amount. And very reasonable din daw yung interest rate. Mabilis din daw ang approval dito. Well, i-check natin yan ngayon. But before we proceed, don't forget to like this video, and if bago ka pa lang sa channel ko, click on that subscribe button and hit on that notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. Pero guys, wag nyo munang i-download at wag muna kayong mag-apply ng loan dito kay Pita Cash hanggat hindi ninyo napapanood ang mga screenshots ko. At kung gusto ninyong malaman kung ano ang nangyari dito sa loan application ko kay Pita Cash, just watch this video until the end. It's me, Ella, and welcome back to my channel. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, ipapakita ko sa inyo yung loan application process ko kay Pita Cash. Siyempre, chinek ko muna if registered sila kay SEC, and nakita ko naman na registered sila sa list of recorded online platforms owned by Finance Technologies. And just because nakita natin sila na registered sila kay SEC is okay na siya. Kaya wag na muna ninyong i-download at panoorin nyo muna ang video ko para makapag-decide kayo kung mag-a-apply nga ba kayo ng loan dito kay Pita Cash. Hindi sa ine-encourage ko kayo na mangutang guys ha. Dahil ang utang is isang responsibilidad na dapat ninyong bayaran on time. Dito daw kay Pita Cash, isang valid ID lang daw ang kailangan nila para makapag-apply ka ng loan. And pwede ka rin daw makahiram ng up to 25,000 pesos. Within 10 minutes, malalaman ninyo kung approve nga ba ang application ninyo. And every time na magbabayad daw kayo on time dito kay Pita Cash, tataas daw ang loan limit ninyo. Friendly support daw sila, kaya if may issue kayo sa loan ninyo, you can contact them anytime. And meron din silang cashback and exclusive rewards. And lastly, dito daw kay Pita Cash, safe and secure ang data ninyo. Okay, so eto na. Ipapakita ko na sa inyo yung screenshots ng loan application process ko. So, ang first information na hihingin sa atin ni Pita Cash is yung registered cellphone natin, which is yung the usual na hinihingi ng mga loan apps na ito. And then, after ninyo i-click yung continue, magpapadala sa atin ng OTP. Tapos, once na receive na ninyo yung OTP, enter nyo lang. And then, after ninyong ma-enter yung OTP ninyo, i-prompt tayo na mag-set up ng 6-digit PIN. And then, after ninyong ma-set yung 6-digit PIN ninyo, dadalhin tayo ngayon sa pinaka-homepage ng Pita Cash. And dito sa pinaka-homepage, mamimili tayo kung magkano yung amount na ilo-loan natin. So, mamili lang kayo dito. Then, after ninyong makapili kung magkano yung amount na ilo-loan ninyo, click nyo lang yung take a loan. And then, sa next page naman, ipapakita sa atin kung ano yung mga information na hihingiin, like your ID, personal information, reference information, and work information. So, click nyo lang yung let's go to start your loan application. So, dito sa personal information, ang unang information na hihingiin is yung name ninyo. So, advice ko lang, yung name na ilalagay ninyo dito, dapat match doon sa name na nakalagay sa valid ID na isasubmit ninyo. Usually, sa mga first-timers or sa mga first time na nag-a-apply ng loan, yung name na nilalagay nila sa loan application is hindi nagmamatch doon sa name na nakalagay sa valid ID. So, kaya minsan yun yung reason kung bakit hindi na-approve yung loan application. And then, next naman na hihingiin is yung gender, date of birth, email address, marital status, at educational level. Then, after nyong maibigay yung mga information na hinihingi, click nyo lang yung continue. Then, dito naman sa next step, kailangan yung magpasa ng valid ID. So, sabi dito, pwede tayong mag-submit ng more than one government ID to increase your chances of getting approved. Pero sapat na ang isang valid ID. So, it's up sa inyo kung gusto ninyong magpasa pa ng isang valid ID. So, dito sa valid ID, ang mga ID na tinatanggap is UMID, TIN ID, SSS, PRC, passport, driver's license, postal ID, PhilHealth ID, national ID, at voter's ID. Then, after ninyong makapili kung anong ID ang ipapasa ninyo, i-enter nyo lang yung ID number ninyo. And then, ipaprompt kayo na picturean yung valid ID na
ipapasa ninyo. So, after ninyong mapicturan yung valid ID ninyo, click nyo lang yung next. And then, yung next na information na hihingiin is yung address ninyo. So, ilagay nyo lang yung address ninyo. Make sure na yung address ninyo is the same din doon sa valid ID ninyo. And then, after ninyong maibigay yung address ninyo, click nyo lang yung next. And then, dito sa page na to is hihingaan tayo ng character reference. So, sa contact reference, dalawang contact reference lang ang kailangan ninyong ibigay. Unlike sa ibang online loan apps na na-try na natin, minsan 3 to 5 contact reference ang hinihingi. But make sure na yung contact references na ilalagay ninyo is aware sila na nilagay ninyo sila as your contact references. Kasi itong mga agents na ito, pag hindi kayo makontak, ang kinokontak nila is yung character reference ninyo. And itong mga agents na ito, makukulit at masisipag tong tumawag at mag-text. Na-experience na ako ng ganyan na naka-receive ako ng text at tawag mula sa isang agent ng lending app since nilagay daw nila ako as character reference. So, dinisclose sa akin ng agent kung magkano yung utang na hindi nabayaran ng borrower and feeling ko ako yung napahiya. Kasi very condescending yung tono nung agent na nakausap ko. So ako, nagulat ako since hindi naman ako sinabihan nung kakilala kong yun na nilagay nila ako as character reference. Kaya kayo, i-inform ninyo yung mga character references na nilagay ninyo para naman hindi sila magulat kapag makareceive sila ng text or tawag galing sa isang agent ng lending app. Alright, then after that, after ninyo maibigay yung character reference, click nyo lang yung next or yung continue. And then, yung next information na hihingiin sa atin is about your work information. So, dito naman sa work information, yung information na ibibigay ninyo is yung main source of income and then kung may additional source of income kayo at yung monthly income ninyo. Tapos, after nyo maibigay information na yan, tick nyo lang itong box na ito to approve na lahat ng information na binigay ninyo is totoo and to understand the consequences of perjury. And after that, click nyo lang yung finish. Then, dadalhin tayo sa next page kung saan ibibigay natin yung reason kung bakit tayo nag-a-apply ng loan dito kay PitaCash and kung meron din tayong outstanding loans. And dito naman sa disbursement channel, ang available lang is bank. So, walang option for e-wallet. So, dito mamimili kayo kung anong bank meron kayo. Then, after yung makapili ng bank, ilalagay ninyo yung account number ninyo at saka yung name. So, after nyo maibigay information na kailangan, click nyo lang yung done. After that, kailangan ninyong mag-take ng selfie. Then, after ninyong mag-take ng selfie, just click on continue. Then, after that, dadalhin tayo sa next page kung saan makikita natin yung summary ng loan natin. So, dito sa page na to, makikita ninyo yung loan amount at saka yung loan term. Tsaka kung magkano rin yung babayaran ninyo. So, dito sa loan term, meron tayong 15 days, 20 days, 25 days, at 30 days. And then, yung loan amount na pinili natin kanino or yung loan amount na pinili ko kanina is 4,000 pesos. So, 30 days yung loan term na pinili ko and to my surprise, yung loan amount na kailangan kong bayaran is 6,640 pesos. Discounted na yan ha. Originally, yung amount na kailangan kong bayaran after 30 days is 7,968. So, since may promo sila and discounted, so after 30 days ang kailangan ko na lang bayaran is 6,640 pesos. Pero grabe sa taas ng interest ha, kasi 2,240 yung interest. So, okay nga siya since buo naman natin marireceive yung loan amount natin na 4,000 pesos. Pero yung interest niya, grabe guys, ang laki. Kaya para sa akin, hindi okay yung interest, no? Kahit buo mong marireceive yung amount na niloan mo. So, don't worry guys, once na-clinic ninyo yung continue, hindi pa masasubmit agad yung loan ninyo. Dadalhin kayo dito sa page ng loan agreement. So, lahat ng kailangan ninyong malaman about sa niloan ninyo, dito ninyo makikita. Like, pag nag-scroll down kayo, makikita ninyo na 0.20% per day yung daily interest niya. Kaya pala ang taas ng interest na babayaran natin after 30 days. And then, meron din pala siyang 360 pesos na service fee. And dito sa page na to, makikita natin yung ibang fees like yung loan extension amount and interest rate per month.
month, which is 15%. Kaya nga ang taas ng interest na babayaran natin. So, di siya makatarungan, guys. Parang ayaw magpautang ni Pita Cash kasi sa sobrang laki ng interest na kailangan ninyong bayaran. And dito nga pala kay Pita Cash, kapag first time kayong mag-a-apply ng loan dito, yung result is malalaman ninyo within 3 hours. So, hindi totoo yung 10 minutes. So, yung 10 minutes na to siguro para sa mga repeat borrowers na. And sabi din nga pala dito kay Pita Cash, nagre-report sila kay CIC. So, kung malate man kayo, madelinquent kayo, or hindi ninyo nabayaran yung utang ninyo dito kay Pita Cash, is i-report nila kayo kay CIC at magre-reflect ito sa credit report ninyo. Kaya kayo guys, magbayad kayo ng utang ninyo on time dahil utang is responsibility. Kaya bago kayo mag-submit ng application ninyo, pag-isipan ninyong mabuti kung itutuloy ninyo yung pag-apply ninyo ng loan dito kay Pita Cash. Kasi oo nga, matatanggap nga ninyo ng buo yung loan amount ninyo, pero ang laki naman ng interest na babayaran ninyo. So it's your risk kung itutuloy ninyo yung pag-apply ninyo ng loan dito. But for me, I will not take that risk kasi ang taas or ang laki ng interest na babayaran. What if malate ako sa payment ko, no? I-re-report pa nila ako sa CIC. But this is just my opinion. Decision nyo pa rin kung itutuloy nga ninyo yung pag-apply ninyo ng loan dito kay Pita Cash. Kasi ang pag-utang guys is a big responsibility. And I hope na nakatulong sa inyo itong video na ito sa pagde-decide kung mag-a-apply nga kayo or kung itutuloy nga ninyo yung pag-apply nyo ng loan dito kay Pita Cash. And para sa mga nakapag-loan na dito kay Pita Cash, you can comment down below para naman mabasa ng ibang viewers natin yung experience ninyo kay Pita Cash and para naman makatulong din yun sa pagde-decide nila kung mag-a-apply nga sila ng loan dito. And if you have questions or suggestions kung anong online loan app ang i-review natin, mag-comment lang kayo. But before we end, don't forget to like this video, and if bago ka pa lang sa channel ko, click on that subscribe button and hit on that notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. Thank you guys and see you on my next video. Bye!